Payagan po ninyo na basahin ko na. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid. Siguro, formal na po. Ito po'y opisyal na pumili ang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong ombudsman. Ayan. Alam niyo po ba kung sino ang napili mula dun sa 7 mga pangalan na nasa shortlist? Walang iba kundi yung nasa dulo, yung nasa 1 to 6 parang wala. Number 7, si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Ayan, no? Siya po ang bagong ombudsman na papalit kay Samuel Martires. Ayan. Na nag-retiro na noong July. Kailan ang effectivity ng kanyang panunungkulan? Manunumpa muna daw siya dyan ha? Ganun pala yun. After ng manumpa, Webes yata yung nakalagay Kasi hindi nakalagay dito sa script Sa ilalim ng pamuno ni Remulla sa DOJ, ito ang mga dahilan kung bakit siya napili. Pinangunahan daw po niya yung mga reforms. Ba? Minodernize ang sistema ng hustisya. Natugunan ang congestion sa mga bilangguan. Napabilis ang pagresolba ng mga kaso. At napalawak daw po ang access sa legal services. At dahil sa mahabang panahon ng pagsiservisyo bilang mamabatas, naging gobernador ng Cavite, naging abogado, kaya sabi ho ng palasyo, subok ang integridad at dedikasyon ni Remulla para maglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. At tiwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na sa pag-upo ni Remulla bilang bagong ombudsman ay pananatilihin nito ang transparency, palalakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon at titiyakin na ang hustisya ay naipapatupad ng patas at mabilis.
Wala daw pong sasantuhin, mga kababayan. Wala. Sino nagsabi nun? Si Secretary Boying o yun ang pagpapakilala sa kanya? Yung pagpapakilala sa kanya. Okay. Sige. Walang dapat santuhin dahil ang public office ay isang public trust. Ayun. At ang mga magtataksil dito ay papananagutin. Aha. Kaya dun sa mga nagsasabing, bakit yung mga kinakasuhan lang ngayon ay yung mga kung sino-sino? Bakit hindi dumadating, napupunta o nakakaabot dun sa dulo? Aha. Yung utak mismo, Jen, ng katiwalian. Bakit hindi doon napagtutuunan ng pansin? Huwag ho kayong masyadong mainip. Nandyan na si Ombudsman Boying Remulla. Aba. Siya na po ang sagot sa ating mga hinihinging katarungan. So talagang lahat, ha? Baka kasi ang pili ng iba, ilang tao lang ang papanagutin dyan. Wala ngang... Sasantuhin, sabi niya. Oo, ha? Ang ibig sabihin ng walang sasantuhin, Walang sacred cow. walang... Oo. Ganon. Walang sisinuhin. Ayan. Ayan. Walang... madalis kong marinig ito, ha? Oo. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang poproteksyonan. Ba? Ha? Walang... Oh. Dapat hindi bias. Yan. At Walang tayo, Jen, kinikilingan. Walang kinikilingan. ito, Jen, bagamat marami ang pumupuna kay Secretary Boying Remulla na bakit siyang itinilagang ombudsman, sa tingin ko, it's too early, di ba? Para hatulan? To judge him. Lalo pa nga, hindi naman kayo judge. Oo. It's, don't judge the book if you're not a justice. Yes. Kaya lang dyan ang problema, meron ding kasabihan ha? Oh. Tama naman yung don't judge a person dahil nakita mo lang siya, first impression. Ang problema kung matagal mo nang kilala, di ba? Yung marami ng history na parang hindi gagawa ng patas. Ganun. Parang sabi mo, akala ko ba walang kinikilingan? Oo. Ba't parang may kinikilingan? Ayun nga. Walang sisinuhin. Ba't parang may sinisino lang? Yun. Parang iba niya tinitignan sa... Tinititigan. Yun ang problema. Yun ang magiging problema ng isang bagong upo sa isang pwesto. Pwede mo kasing bigyan ng benefit of the doubt kung wala ka pang history makikita. Paano kung makita mo sa, ano ba ginawa nito nung araw? Nung mga nakalipas na mga taon na lang, kaya buwan. Hindi ito lang, itong nakarang mga araw lang, ha? Nako, nga. Bakit nung sinabi ni Senador Rapi na Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Yes, sir. Alam mo sa militar, Nelson, yung sa mga PMAyer, pag sinabi mong yes, sir, ibang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, hindi mo talaga, kapag parang may isang konotasyon yun na hindi mo pwedeng baliin. Di ba naalala mo nung tinanong nung nabubuhay pa si Angie Reyes at saka yung Trillanes, yung nagkaroon ng pag-no? Am I right? Am I right, sir? Yes, sir. At sa Senate hearing. Yes, Senate hearing. Kasi parang banal ata sa, ano man tawag doon, na kapag sinabi mo, yes, sir. Hindi mo pwedeng basta mag-yes, sir, kung hindi naman... Sa PMA, gano'n yun, sa military. Sabihin naman, hindi naman PMA si secretary, di ba? Di ba, baka adapted siya. Pero ganun pa man, yun po ang problema. Okay. Kasi pwede nga natin bigyan ng fresh start, di ba? Ngayon naman, ang panawagan natin kay Ombudsman na itawag natin, ha? Ombudsman Boying Remulla. Wag nang Boying kasi hindi magandang pakinggan, eh. Ganun ba? Ombudsman Crispin Remulla, para mas formal. Ganun. Sabi mo, Ombudsman Crispin Remulla. Kasi dito sa Senado, Jen, di ba nag-resign si Senador Pampilo Lacson? Ngayon ay namimili pa lang kung sinong papalit sa kanya. Meron na pong mga pangalang ibinigay. 5 ang pangalang ibinigay na posibleng pagpilian na maging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Sino-sino? Ang mga ito po, teka lang ha. Ito po ay sina Senator J.B. Ejercito. Problema si J.B. Hindi abogado. Hindi abogado. Sino pa? Senator Rafi Tulfo. Hindi rin abogado. Hindi rin abogado. Abogado. Senator Kiko Pangilinan. Yan, abogado yan. Tsaka kaibigan natin yan. Friend. Lalo na yun. Sino pa? Abogado yan, ha? Kung yung nagkakamali, UP din ba si Senador Kiko? Ayan. Senadora Pia Cayetano. Abogado rin yan. Kung yung baka doktor pa nga rin ata ito si Senadora Pia. No? At
Senadora Riza Ontiveros. Ay, hindi abogado. So, dalawang abogado, Kiko and Pia. Yes. Oo, pero Bagamat, okay, sabi nga natin, hindi naman talaga requirement hindi requirement. na abogado. Pero Ang advantage. Bentahe ang pagiging Kasi abogado. minsan may mga Oo. pinag-uusapan na rules, Oo. procedures na dapat alam mo sa batas Na may sapat kang kabatiran talaga sa batas. So, yung mga terminolohiya lang Ay, kagaya nung nangyari kay Senator Lacson, di ba? Ayan, oo. Ipinload niya yung legislative immunity Oo. na hindi naman pala kumukover sa mga witness. Kahit tsaka kay SP, no? Oo. Yun pala yung sa mga... Sa mga senador lang siya. Senador, mga... Legislative immunity covers only the Member lawmakers pala ng Congress, o the yes. parliamentary immunity tawag dun eh. Oho. Nako. Ayun. Wala pa po. Hindi ko alam kung paano gagawin na kung ito ba'y magbobotohan o mamimili na lamang ang Senate President kung sino ang kanyang mapipisil na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasan? Abangan sa mga susunod na kung ano po ang mangyayari. Well, pero balik tayo ngayon kay Secretary Boying Rimulya. Nasan? Kasi yun ang magiging laman din ng ating Vox Populi sa araw na ito. Ayan.